Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginooy sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio, na handang makinig lagi sa ating. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po muli, tayo linggo nagkakatipon para sa ating Panginoong Diyos. Lagi po sinasabi, talagang ang Panginoon ay nagpapasalamat. Siya'y maligaya sapagkat lagi kayong available sa ating Panginoon. Kahit na kayo galing sa malayong lugar, basta't para sa Panginoong Diyos at araw ng linggo, kayo'y available. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Salamat sa Panginoong Diyos, kayo'y malusog, malakas, binibiyaan na kayo'y laging nagkakatipon sa simbahan. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito, ang marami sa atin, marami sa tao, ay yung wala nang pakialam sa kapwa. Yung wala nang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Minsan sa pamilya, pagka magkakapatid, minsan gano'n na din ang naisip. Bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan. Pananagutan mo yan. Pero, sa mga pagbasang ating napakinggan, iba. Tingnan ninyo, sa unang pagbasa, ang Diyos hinirang si Ezekiel, si Propeta Ezekiel. At anong sabi ng Diyos sa kanya? Maging bantay ka ng Israel. Nung panahong iyon, pag sinabing bantay ka sa Israel, parang merong isang tore na ang bantay ay nasa ibabaw, tinitingnan ang mga parating na kalaban, at siya ang nagsasabi sa bayan, may dumarating na mga tulisan, maghanda kayo. Watchman. Sila yung nakabantay nung panahong yon. Pero sabi ng Diyos kay Ezekiel, maging bantay ka ng bayan. Maging bantay ka ng bawat isa. Medyo mabigat ang responsibilidad na ibinibigay ng Diyos sa propeta. Bantayan mo ang bawat isa na sila'y hindi magkasala.
No? Mabigat ang responsibilidad na yan. Ingatan mo ang bawat Israelita na sila'y hindi bumagsak sa kasalanan. At pag nakikita mong nahuhulog ang isa sa pagkakasala, warningan mo. Sabihan mo nang muli siyang makabalik, makapagbagong buhay. Kaya yun ang kanyang trabaho. Bantayan bilang isang propeta, bantayan ang bayan, ang kanyang mga kababayan na hindi bumagsak sa matitinding kasalanan. At ang sabi ng Diyos, pag yang mga yay pinabayaan mo, ang mga yan ay mamamatay sa kasalanan. At dahil wala kang ginawa, merong kang pananagutan sa kanila. Isipin mo yun, katindi ng responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa propeta. May pananagutan ka pag ang mga yay namatay sa matitinding kasalanan. Pero, kung sila'y warningan mo at matigas ang ulo at hindi nakinig sa iyo at sila'y namatay sa kasalanan, wala kang pananagutan. Ang mahalaga, winarningan mo sila. No? Yan ang responsibilidad ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. At tayo din, marami pa tayong makuha sa kanya. Sa pamilya, kung ikaw ay isang magulang, malaki ang responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos para sa iyong anak. Hindi lang basta warning. Anak mo yan. Responsibilidad mo yan. No? Pag yan ay bumagsak, may pananagutan ka sa Diyos. No? Bigat, no? Nakatakot, no? Pag ang anak mo'y bumagsak at namatay sa kasalanan, ikaw ang may matinding pananagutan. May bahagi ka sa guilt feelings. May bahagi ka at pagdudusahan mo din yan. Kaya, pag tayo pinagkalooban ng Diyos ng gawaing ganyan, tatrabahuhin natin iyan. Hindi mo babaliwalain ang iyong kapwang nagkakasalang kitang-kita mo. Kung sa pamilya mo, ang iyong anak ay patuloy na nagkakasala at wala ka namang ginagawa, o ang kapatid mo, wala kang ginagawa, kita mo, anong gagawin mo? Itatama mo yan. Sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, anong pananagutan natin, ano yung pagkakautang natin sa ating kapwa? Pagmamahal. No? Ang tungkulin natin, medyo pinalalim na ni San Pablo yung first reading, pinalalim na niya. Yung ating responsibilidad sa unang pagbasa, pinalalim na ni San Pablo. Ano yung responsibilidad natin sa ating kapwa? Sila'y mahalin. Ibigin sila. Kaya yung isang taong, alam mong pinagkalooban ng Diyos ng responsibilidad, ilan din ng mga taong may kakayang magmahal at umibig at magtama sa kanyang anak, sa kanyang kapatid, sa kanyang asawang patuloy-tuloy na nagkakasala. Mabigat na rin, pinalalim na ni San Pablo, ang ating responsibilidad ngayon ay mahalin ang iyong kapatid. Mahalin ang kapwa. Huwag pababayaan na yan ay bumagsak sa kasalanan at mamatay sa kasalanan. Sa mabuting balita, ganun uli. No? Kita ninyo, sa mabuting balita, ang Diyos ay hindi natigil sa tao para lang siya'y maitama. Hindi tayo tinatantanan ng Diyos para lang tayo'y maitama niya. Sabi, pag ang kapatid mo'y nagkasala, anong gagawin mo? Pupuntahan mo. Itatama mo siya. Kakausapin mo siya. Kung ayaw makinig sa iyo, anong sabi ng Diyos?
magsama ka ng isa o dalawa, tatlo para alam niya na siya'y itinatama. Kung matigas pa rin ang ulot, ayaw makinig sa iyo at sa inyong tatlo, sa inyong dalawa. Anong sabi ng Diyos? Dalhin sa natitipong simbahan. Kayo bilang isang Kristiyano. Tingnan ang Diyos, ayaw tumigil sa tao, hindi tayo tinitigilan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kahit ikay makasalanan, hindi ka titigilan ng Diyos. Maibalik lamang muli sa Kanya. Bilang isang simbahan, kapit-bisig kayong ipagdasal ang taong ito na muli siyang makabalik sa Panginoon at makapagbagong buhay. Ganyan ang Diyos, hindi huhusgahan. Kahabagan mo siya, ipagdadasal. Bilang isang simbahan, sabi ng Panginoon, ano man ang inyong gawin para sa taong yan, yan ay pinahintulot ng langit. Bilang isang simbahang natitipon, ipagdadasal. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ganyan ang Diyos sa ating buhay. Hindi ka titigilan ng Diyos kahit pa ikay paulit-ulit na nagkakasala, na ikay makabalik sa Kanya. Kahit pa ikay lugmok sa putik ng pagkakasala, na ikay lumulubog na parang lumulubog ka na sa kumunoy ng pagkakasala, ang kamay ng Diyos, kahit siya'y maputikan, iaahong ka. Itaas mo lamang ang iyong kamay sa Diyos. Ang Diyos ay hindi napapagod sa tao. Hindi siya napapagod sa atin. Tayo lang ang sumusuko at nanghihina, bunga ng matitinding pagsubok na pinagdadaanan. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, yan ang biyayang ating hilingin. Nawa, di tayo sumuko, di tayo tumigil, at nawa, kung ang ating kapatid na ating tinutulungan, huwag nyo ding susukuan. Huwag nyo siyang titigilan hanggang siya'y hindi nagbabago at nagbabalik loob sa Diyos. Pagka ikaw ay may ginagawa sa Kanya at siya'y namatay, ibig sabihin, wala kang pananagutan sa Kanya. Pero, pag ikay walang pakialam sa Kanya at kita mo namang paulit-ulit na nagkakasala at wala kang ginagawa sa Kanya at yan ay namatay, baon-baon mo din ang hirap sa iyong kalooban. Tatayo tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaalaala sa atin ni Jesus na saan man may 2 o 3 natitipon sa ngalan niya, siya'y naroon kasama nila. Sinasabi rin niyang anumang kahilingan sa ngalan niya ay tiyak na ipagkakalob ng ating Amang nasa langit. Dahil sa ganitong pangako, tayo'y manalangin. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, huwag nawa siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat na nanunungkulan sa simbahan,
Nawa magiliw nilang mapaalalahanan ang mga mananampalataya laban sa kanilang mga kapabayaang moral. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon, nawa dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga mapaghusgan ng marahas, huwag nawa silang makalimot sa Kristiyanong pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lolo't lola, nawa pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, nawa matuto tayong pakumbabang tumanggap ng pagwawasto at magtuwid sa ating kapwa na may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan.
Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iraw. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magstayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay, paging dapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tandaan ng katapatan at pasasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo po ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ika-apat, sa darating pong ika-14 ng Setyembre ay sisimulan natin ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa mga may mabubuting loob at humihingi ng iyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Muli maraming salamat at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.